Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Inalamahan nga ni Tinding ang mga binitawang salita ni Rigor sa kanyang apong si Tanggol. Ayon kay Tinding na bakit hindi na lang tanggapin ni Rigor na mali siya ng paratang kay Tanggol at nakita naman umano na dalawang mata niya na nasa loob ng kulungan ang kanyang apong si Tanggol. Dagdag pa nga ni Tinding na hindi na tungkol sa trabaho ang ginagawa ni Rigor kundi pinipersonal nito si Tanggol. Hindi naman nakakibo itong si Rigor at galit na pumasok sa loob ng kwarto. Sa kabilang banda, nakahinga na ng maluwang itong si Tinding sapagkat alam niyang nasa loob ng kulungan ang kanyang apong si Tanggol. Maya-maya pa habang nag-uusap sina Tinding, Noy at Tess ay nabanggit naman ni Tinding kay Tess na hindi na umano trabaho ang ginagawa ni Rigor kundi pinipersonal nito si Tanggol. Dahil galit nga umano si Rigor kay Tanggol at sa tunay nitong ama. Wala namang kaalam-alam sina Tinding, Noy at Tess na nakikinig pala sa kanilang usapan si Santino kaya narinig nito ang mga sinabi ni Tinding. Agad ngang lumapit si Santino sa mga ito at tinanong kung tama ba ang kanyang mga narinig na hindi tunay na ama ng kanyang kuya Tanggol ang kanilang tatay Rigor. Wala na ngang nagawa pa sila Tess, Noy at Tinding kundi pagtapat kay Santino ang buong katotohanan. Sinabi nga ni Santino na kaya pala ganoon na lamang umano kagalit ang kanilang tatay Rigor kay Tanggol dahil hindi niya pala ito tunay na anak. Nakaramdam nga ng awa si Santino sa kanyang kuya Tanggol. Ayon kay Santino na hindi naman umano kasalanan ni Tanggol ang kasalanan ng tunay nitong ama. At maging ang kanyang kuya Tanggol umano ay biktima lang din ng ginawa ng tunay nitong amang si Ramon. Mapapansin nga natin na talagang may mabuting puso itong si Santino sa kanyang kuya Tanggol. Mabuti na labang at hindi ito katulad ng ugali ni David. Sa kabilang banda, habang patuloy na kinukumbinsi nga nila Ramon at General Ribas itong si Espinas na makita ang Tanggol na nasa loob ng kulungan, ay naisip nga ni Espinas ang mga sinabi ni Tanggol na hindi ito pwedeng humarap sa kung sino-sino para sa kanilang kaligtasan. Kaya naman sinabi ni Espinas kay Ramon na hindi niya pwedeng palabasin si Tanggol dahil nakabartuli na umano ito at under investigation pa ito. Kaya naman bigong makita ni Ramon si Tanggol na nakakulong, ngunit malakas nga ang kutob ni Ramon na ang Tanggol na nakakulong ang kanyang tunay na anak, lalo pat anak umano na panganay ni Rigor Di Magiba ang nakakulong. Maya-maya pa nga habang papaalis na nga itong si Ramon at General Ribas ay nakita naman sila ni Bubbles. Agad gan namukaan ni Bubbles itong si Ramon. Dali-dali nga siyang nagtungo kay Tanggol at ipinaalam niya kay Tanggol na nakita niya ang asawa ni Mokang at lumabas ng opisina ni Espinas. Dagdag pa nga ni Bubbles na iba pa umano ang kutob nga sa pagpunta ng mga ito at sigurado umano na si Tanggol ang pakay ng mga ito. Napaisip nga si Tanggol at naalala ang mga sinabi ni Espinas na may dalawa umanong tao na gusto siyang makausap. Mabuti na lamang umano ay nakumbinsi niya si Chief Espinas na hindi siya humarap sa mga ito. Nakiusap naman si Tanggol kay Bubbles na wag itong sabihin kay Espinas na namukaan niya ang dalawang bisita ni Espinas. Sinabi nga ni Tanggol na gagamitin niya ang kanyang misyon sa labas upang makapaghiganti nga siya sa pagkamatay ni Mokang. Ngunit ipinaalala naman ni Bubbles kay Tanggol na hindi ang asawa ni Mokang ang nakabaril kay Mokang, kundi babae umano at kapatid nga ito ng asawa ni Mokang. Ngunit iginit nga ni Tanggol na parehas niya umanong gagantihan ang mga ito dahil siya umano ang target nito at sinanggalang ni Mokang kaya si Mokang umano ang nasawi.